Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mo, bilas 2:04 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa na magatulong sa inyo sa labing ulihing nga balita, mga panubyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Martes ng edisyon kita. Agosto 5, tuig 2025. Programa nga magdulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Lulupod kita sa bunga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton sa bunga hapon, mga kabyanan ang pulis sa Iloilo City Police Office nagpanugyan sa publiko batok sa theft kag burglary subong nga tigkiliwi mo gining time nga pulupinot gid ang mga kauturan ta tamo gid sang kinahanglan galastuhan mo ni mga binulan way gawa bonus ban sa mga kauturan ta ti ano gid kawas gid sang nagbukas ang klase. Una nga ti hindi gid malikawan nga may mga kauturan gid kita nga gusto yang magpahapos mga awat lang para nga ma-provide ang kinahanglan sang ilang mga pamilya. Nara naman niya ti ang pagpangawat nila ya para ma-sustainer ang bisyon nila. Nara naman niya nga ti baligya sang illegal nga droga para nga ma-sustainer ang hining mga kinahanglan nila, may bante, bisyo man. Pero nagapati kita nga kung may check to ka lang nga mindset, kabalo ka mag-sakripisyo, kabalo ka sang plano mo sa imong kabuhi, nakafocus ikaw sa ano pa ng adversity, anuman nga problema ang magatubang, kung pagatubangon mo, malagpasan mo gid na temporaryo lang ng mga problema. Pero kung mapriso ka, tungod sa sining mga pagpangawat, sigurado gid may hambalon gid ka mo. Butahan ta makapiyansa ka, no? After some time, presuhan mo gid na. Gwa sulod ka sa presuhan. Pero ano ng pangabuhi inalantaw mo kung mag-amo kasi na. Gwa sulod ka sa presuhan. So ano ang pwede nimo nga himukon? So timuan ta nga labuton sinakaron ng Iloilo City Police Office kay Major Sheila May Sangrines kag mga kabyanan isa pa gid no nga isa pagit niya dapat ang patpaton sa aton nga pagpangalagad. Ining kinagamo no nga may pila ka mga kabataan tublang nag Hawaii sa area sang Mandurriao
Iwaan nga labuton man ang City Police Office through Major Sheila May Sangrines. Establishar lang kita sa koneksyon sa Iloilo City Police Office. Importante nga mabalaan ta anong mga tika nga pag-obrahon sang kapulisan. Kaupunta sa piyak nga linya, Police Major Sheila May Sangrines, ang spokesperson sa ICPO. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Mayong hapon. Mayong hapon, Paul. Kahit mayong hapon sa tanan. Ma'am, Stan, gati, may ilan naman ka mga insidente no, sang kinagamo na record nga na-involve ining mga kabataan. Kag, ma'am, balaan ta, hindi na ni bago sa imo. Kay sang una, aside sa spokesperson, ikaw sang Iloilo City Police Office, nanging chief ka man sang Women and Children Protection Desk sa ICPO. So ano na sa karon, ma'am, ang mga pag-aubraho naton sini? Sa bahin sang ICPO, padayon ni ang aton Batang Pandilya or formerly Project Bong, masabihin na ang atong WCPD investigator ang muning ginatawag ng mga nanay police sa mga ma-rescue o kung na-reach out natin ng mga kabataan o kung makuha ng mga kabataan na involved sa ginamo dira kung ano pa man ng mga pagpasaway dira no diri sa atong komunidad. Ang aton nga mga hilikoton dira i-align dira no, harmonized sa mga intervention program kag pila ka mga series of activities sa aton na CSWDO. Kay nagapasalamat kita nga ang concern naton sa budget, ang concern naton sa sustainability dira i-sulbaron sa aton local government unit sa pagpamuno sa aton nga lambing nga mayor, no? Mayor Inday Raisa. Kay ang LCPC fund or Local Council for the Protection of Children nga fund, dira i-align ang mga aktibidades, no, ang mga intervention program nga bululigan sa ICPO kag sa mga kalatapan sa CSWDO kag sa buligman sa kalatapan ni Councilor De La Llana, Councilor Baluna, kag ni CPDLG, no, ara man to ang hapon kag sa aton SK kag sa mga pinaka-stakeholders nga ang kabataan na ini is kung ma-rescue, butang ka madakpan, o kung ma-reach out, pag-refer ka sa CSWDO, hindi lang siya basta-basta i-reintegrate or ibalik sa gilikanan o sa barangay, kundi nga ipadalong din siya sa nagkakaigo na intervention program para nga masiguro nga closely mamonitor ni sila nga hindi na balik ka ulamid or involved sa kinagamo. Kag sila man mismo mabulig sa aton para nga ang iba ng mga kabataan nga daw hindi pa naton malabot ma-reach out is magiyahan kita mga partner ito na sila bala kaysa naman nga sila ang maghatag sa sakit sa ulo sa aton. So ay labot sila dira kami sa ICPO may readjustment, no, si Sir Ligada sa mga i-establish na fixed visibility or standby point sa deployment natin sa personnel kay kung nga may mga lugar sa buong kangay sa mga public places o plaza areas nga sabihin amo na ang tilipunan sa kabataan sa subong. Tilipunan in the sense na praktisan nila sa mga school-related activities or tilipunan na dila sila ma-standby or matinir. So, ang concern ka is kung ay nadasing standby na police, ang mga ginahinyo man sa ating social workers, pila ka partners,
kung kaysa hindi malikaw, may sinuyay ang membro sa PINGAC. So, ang ibang maulamid, as ka nga tidamo-damo na karon ang involved. So, ang pagsustinta sa Batang Bandilla Project, kag ang realize ni nga program sa atong syudad, dati amo ng version man sa mga international program sa city government, mabinabigay ni para nga mapa-update kag mapa-undergo naton sa mga kabataan na makuha naton. So may mga profile na kita yan, identified ng mga kabataan, sino mga membro nila, anong mga grupo nila, ano ang background sa milikanan, anong mga problema, anong nagtulog sa ila. So kinangan lang iputukan kung pagdalom sa nanarisari ng programa. And surely, kita nagapati na mapalungkat kami ang ila nga pag rinambulanay kag pag ginamo naman. So kinangan lang makaidalom sila sa mga dugang para mga intervention program. So si Ma'am Teresa Elogo nagsiling man sabto nga kagapon nga usisaon pagid nila kay kung ano pagid ng mga bago nga estratehiya nga pwede nila madugang sa existing na nato ng mga programa. Okay. Ma'am, ang luyag naton mahibaluan ining mga kabataan, ano ni kadamo, ma'am, ang na-involve, na-identify naman ini sa na-mention mo, no? Anong estado ni sa mga bata subong? Ang pinaka-recent nga mo tinag-rumble sa ICC ng mga baldidos kabilang na ini, may ara dito na identify kita na anay membro sa mga grupo-grupo or mga gangs diri sa ICPO nga kung gagabalati majority tula sa mga upod nila sa una nagbalik ka sa eskwela, ang iba ng asawa na gamit, ang iba ng bubra. So may nabilin nila kag sila naman niya ang pang-recruit dugang sa mga membro kag pareho sa mga likuto nila sa una ilan na yung personal na kontra so updo nila ilang grupo o regalo nila ibang kabataan. So kung mo iban kay maumid lang, no? Ay ma-involve lang sa gamong ang tugan nila. So, amo na gina-reach out natin para nagyahan sila nga hindi pwede nga magpagusto sila kinagamo kasi kung nadakpan sila, sigurado may salabton gid sila, no? Kag, in fact, ng ibang to nga mga sa tsakto na pang-idaron, ang aton nga Mandurriao PNP, may nagatala na itong kaso nga ginpiparar sa ilaya. No? But ang ibang to nga katapo, depende sa resulta sa investigasyon, so may lain man to nga intervention nga ginobra sa ila. Pila ini sila tanan, ma'am? Pila ini pag may na-mention mo may mga pasakaan amo niyang mga hindi na hindi na niya minor de edad. Wala kita detalye pero sa pagkabalito to kay kapin kang 22. 22 sila kabilog kag isa to na no may ara dito hindi na minor de edad. Okay, so more or less 22, ma'am. Ano na ni naka-reach out na kamo, ma'am, sa mga bata na ni? Ano na to siya na may ara na to sa mga pangamot sa aton na social worker sa Mandurriao. Naging ipaidalom na to sila sa nagkalain-lain programa kapag maningari sa nila. So, wain naman kita sinadira pasubong no ng Rolio at this time. Ang next sinadira is kung magpakigamot na sa ato ng CSWDO kag kinahanglanon ng partner kita to magsuporta sa mga programa nga ipaidalom sa ila. Okay. Pero nakita naton, ma'am, dako nga papel gid sining mga ginikanan or mga guardian nila para nga di na masulit ang mga kaangay sining insidente. Yes, that is why nga ito ng city director nagpanawagan gid na i-supervise gid no ang mga kabataan, especially sa mga ginikanan, kahit sila gid ang may mga prayer gid na katulungan sa ilang kabataan para magtalarong ni kag hindi na mag-involve sa kung ano pa man na kinagamo. So, close supervision gid kag parental responsibility. So, hindi lang ni i-address ang problema sa kita sa ulo sa kabataan, kundi pati sa ginikanan na nagpabaya o hindi man tanan, pero sa mga pinakaginikanan na ginapabayaan na ng ilang kabataan. Pero in the past, ma'am, ang mga
napaidalom or nalakip to sa Project Bong, Batang Pandilya, nakita naton ang improvement no sa mga wala na nagbalik to ang mga bata sa kinagamo bali ma'am. Wala nakatilain naman yung mga grupo sa kabataan. Okay. Although nga may nabilin diri nga na identify nato nga dati ng mga grupo. Amo ni sa una ang mga junior wala mga bata nila nga katapo the remnants. So ti daw amo ni ang konsang una sila ning mga neophyte. Tisubong sila. Tapos sila naman ang nag-leader dira. No. So ti ang amo na gani nga ang aton nga Batang Pandilya Project, formerly Project Bong, o kung ang revised program ng isang syudad na version man sa aton nga Pandilya, ang kwan sinipiray panawagan ta is ang sustainability give permis initiative. May nagasunod mo nga mga grupo sang kabataan naman or batches. So that is why nga nanging epektibo ini siya sa amo nga mga batch. May nagasunod na so dapat sige-sige, may gamo or wala, sige-sige. Ay ti amo ni ang makabadivert sa gila activities na imbis ka ng katanay, maglinaway dira, magkatinganay, mapaamigo ba sila bala tungod sa mga activities na gina-essay ng ton. Ma'am, dapat sinigani ma'am ang mga nauna to bala nakatapos sa Project Bong. Amo na to kung tani naggiya ni abi sa mga neophyte kani kagti subong natabo sang nagbulos sila ti man sila nagpangita man sila sa ilayang paagi ngati mangin leader sila to the point ngati may mga suyaay bilog nga grupo ya dala sa kinagamo. Yes, no. Ang iba na ng mga katapo mano sa mga grupo ano na reach out sa una. Actually, partner na naton sila nagabulig. Sila ang nagahatag sa input session kung paano balang mapaayo pag ang programa. So, galing katin ng mga iban, gadya nga imbes nga muna mag-partner sa aton, ang muna na siling ko nga sila man niya ang nagpabakod, nagpatukod-tukod sa nila nga grupo. Dira kinanman, gud i-closely monitor, kag i-supervise sila, kag sila ni dapat i-priority natin sa programa. Okay. Ma'am, aside to sa 22 nga na-identify sa Mandurriao Police Station, pilagid ma'am ang sa karon ng ginamonitor sa bilog na niya nga syudad, no? Pila ang ginamonitor naton nga mga mambal naton namuning mga nag-obra sa mga rambol, ginagamo, mga pilain ni sila ma'am kag pila ka grupo. Actually, ang aton ang information na nabato nito, no? Sang damlag lang ani, kahit kita mismo mamonitor ta. Kumpara sa una, nga kadamo-damo, gid. Subong gamay na lang ng grupo as of this time. As of June 11, ang tawag sa akon sa nga tunanay police, no? Ngati sa madugay nga tinion, para pa sa gyapon da siya, kag nabilin pa. May siyam na lang ni ka mga grupo or gang groups nga gina-monitor nila. But of course, iniya ang na-reach out or na-identify. Why nalabot pa sang ibang siguro nga bago pa lang naman kag may ngalan-ngalan naman sila sa gila grupo. Kumpara mo sa una, kung ito magsala, 2 digits, gid mo mga 25 to sa una ka grupo, gidya kag damo-damo ito ya. Subong iniya, amo na dapat at nauna ni sila kay may dako posibilidad na magdinako naman ni sila kag magdamo kung hindi tamatap na. Okay, so siya ma'am ka grupo, kumbaga mas manubo kumpara sang nagligad dito. Yes. That's why nga nami man na susubong pa lang natin after to sang ICC incident, seryoso na. Okay. Ma'am, aluyag na ton may baluan, let's say tigin na refer nyo sa CSWDO ining mga minor de edad, paano maumpisahan ang proyekto abi ngati pareho sadto mo ning Project Bong ag Batang Pandilya, saan ini maumpisa ma'am? At ongoing naman ina, so galat na lang kita sinasang mga schedule na sa mga series of activities na igin pa-plastar, no? Kagin required to nga may mga i-revisit at to kay base kung may mga idugang to sila nga strategies sa existing nga programa sa aton CSWDO kag naton man diri sa ICPO sa Batang Pandilya ta.
Okay. Ma'am, idugang na lang nato no subong tigkiliwi na anong mga security measures, mga preventive measures nga ginapanugyan sang aton nga ICPO. Yes, Paul, no? Ang tigkiliwi na o month na kag nagapanundong kita sa publiko nga mga security kag safety conscious gid at all times. Ang naton nga prioridad sa diri is basta gani amo ni hambal nila nga bulan sang tigkiliwi mas dapat dublihalong kita kay daw halos damo nagabatsyag sang kapinuot. So nagabatsyag ni sang kapinuot at proud gani may trabaho mas sure ang wala no ang mga kawatan no kag ang may mga malain nga tinutuyo. So in order na ma-counter ta ini dublihalong kita vigilant kita kag properly secure gid ang atong kaugalingon kag ang aton mga valuables kag mga personal properties. So kinahanglan na ano man kita ang pagka-security conscious na umpisa gid sa aton hindi ta lang pag-isalig sa police we cannot be everywhere sa aton mga barangay officials da sa neighbors ta kita mismo no kung may balay panimalay ta may mga establishmento ta may mga stores ta kung wala kita dira kinahanglan properly secured gid pati ang gamit ta dapat hindi ta pabayaan lang apos lang na defaon o kawaton i-secure ta gid maayo para nga hindi kita mangin mahapos nga biktimahon o targeton sa mga kawatan no kag mga kung ano-ano da nagalibot nga nagabantay sa nga kung oportunidad ng ismos pang biktima. Pero ma'am, ining 5-minute response na ton nagapati kita ang mga kriminal o nagtahap na bala mag-ubra sang mga ginahimo nila kaya sa sulod sang 5 ka minuto pulis na ton ready to respond. Dako gid ang mabulig that is why nga gina-encourage naman ang tanan nga pumuluyo nga kung may maobserbahan sila nga mga suspicious persons dira dis oras sa kagabihon hindi kinaandan nga ara dira may ginabantayan ginamonitor ginasurveillance i-report gid sa kapulisan for verification validation para ma-preempt kuning kaso nga may ginaplano man inaobra nga hindi maayo sa aton or kawatan kita hold upon kita masaway gid no kay makatuan sa pulis. So bisan hindi sila kakato sa police station, pwede gid nila na itawag sa 911 kag amo na no tinuruan gid nato nga in 5 minutes maparespondehan sa pinakamalapit nato nga duty patrol duty nga kapulisan. Kag kung yara dagatambay masaway kag kung mag-attempt na madakop na sa tiplano pa before pa man sila makapos ang peligro sa ila kabuhi kag at stake ba sila nga mabiktima sa kawat. Sa datos sang nagligad kasi mana ma'am sang Police Regional Office 6 ang ICPO gid ma'am ang may pinakadamo nga nabaton nga tawag halin sa 911. So diri mo makita nga ang pumuluyo matamat na nila bala nagadamo nang naga-aware kagti useful gid ini para sa pagpangayo bulig sa aton nga mga pumuluy labi na kon may nakawatan or ano man dira nga insidente sa ilang lugar. Yes, Paul, no? Eksakto ina kag amo na ang pirmi mensahe naton ang pag-maintenance ng kalinong kagatawa isang atong syudad ginabululigan ina no kami nagapilar gid nga dako gid ang mabulig sang tagsa-tagsa kung doble kita nga may nalumon kag vigilant kita hindi lang sa kaugalingon pa kundi pati sa aton palibot sa aton kagamitan sa aton man nga mga katapos ng pamilya. Okay. With this, madamo kita salamat, Police Major Sheila May Sangrines, ang spokesperson sa Iloilo City Police Office. At yan mga kabiyanan, Major Sheila May Sangrines, ang spokesperson sa ICPO. Positibo kita no sa programa sinisang ICPO hindi lang man sa ICPO no kundi sa Iloilo City Government matutukan ini mga kabataan hindi sila bala magliho hindi sila mag-ubra sang ginagamo sa lugar mag-ubra sang kalakasan balaan mo kung hindi mo ni matapna sa amo ni nila nga edad mas delikado pagid mas damo pagid sila sang pwede himuon. Pero kung may kung may intervention ka na nga daan as early as
subong, no? Matapna na ining mga kabataan. Kagang ginikanan, pero ang iban sini kapati ko, ang iban na, hindi man tanan, no? Iban, way guro ginikanan, way nanay, way tatay. Unang hindi mo malikawan ang mga bata, mangita gidya sa grupo nila, barkada, ay dito sila accepted, dito sila welcome, pero sila kabalo nga hindi man tanan, no? May ara gidya nga ating masudlan nila nga mga grupo nga ating or barkada nga ating mabutang sa ila sa alang-alang. Kung hindi ko magsala, ako first year college na ko, no? So nakagwa ako sa outside world. Hindi outside world. Kumbaga sa una nag-eskwela kita high school sa sa St. Vincent Ferrer Seminary, 4 ka tuig. Sa nag-graduate kita, nagwa kita sa bahay ni San Vicente, ni bahay ni Kuya. Kasi may mga man sa ato ni, may mga nag-imbitar mag-intra sa mga grupo-grupo, mga gang. Pero tigaling inapinsar naton. Napinsar ko may maayo ni bala nga madulot sa akon. May mabulig ni bala sa akon ng pag-eskwela. Or base nga mo ning rason para hindi ko katapos ang akon ng pag-eskwela. Muna dapat ang binagbinagon tagit. Paano kita kumbaga isipon ta kita nay makabulig ni bala sa akon, maka-benefit ni bala sa akon, mangin maayo ako bala nga tawo sini or basi amuning mangindalan para nga magka-problema ako in the future. At mo na dapat ang ginapaminsar sa mga kabataan, hindi lang puro sinadya, enjoy lang, tambay-tambay, lagaw-lagaw. Wala taman nga bilang isa ka teenager, gusto ta mag-enjoy, gusto ta make friends, gusto ta mag-explore. Pero dapat kabalo kita magdisiplina sa kaugalingon ta. Kag nagapati ako, may dako inya papel ang mga kabataan. Kung may kahadlok ang mga kabataan sa ilang mga parents, nagapati ako nga ma-prevent naton ang mga ako nga hitabo. Pero kung hindi gid man, para ang kapulisan nato ng ICPO, city government through Mayor Rice Trenyas, may mga intervention sila nga obrahon, may mga may mga ginalantaw sila kung ano ang mga activities ang pwede nila madugang. Pero sa nadumduman ko, may do summer camp nga dating bala, duwa, tugtog 3 ka adlaw sila sa isa ka lugar, nag-bonding sila, nag-istoryahanay, may mga series of activities. Ang tinarealize sa mga kabataan, wala sa maayo nga madulot ang ining mga pagliho-liho, pag-ubra sa kinagamo, bisyo. Galing din may mga kabataan nga nagasunod mo naman niyang dapat nga tutukan. Hindi natin pagpasugtan nga ang mga kabataan diri sa syudad. Sa ulihi, magliho-liho na lang bala gagawin niya sa kubrahon ng insakto. Hindi natin gusto na matapos. 32 minutos makaligad sa takna, 2:00 sa hapon. Mag-aatag lang kita sa pila ka mga paanumdo, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paan ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became
invaluable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman-tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haray Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pagpabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pag-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Abay Paris, may araw. Ano ba yan? Puro sukat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, pagawang base, habulan, jolin, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang ko 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith, actually more like a 3-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa 3 pintakasing santo. The 3 saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilunawan, a celebration of the god Lina, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the 3 saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the 3 saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool. 42 minutos, mga kaligas sa taknang alas 2 sa hapon pa rin kamong nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Manok. Mainit kagyan abi-abi sa President Ferdinand Marcos Jr. kag First Lady Luisa Araneta Marcos. Day Indian President Draupadi Murmu kag Prime Minister Narendra Modi kag Rashtrapati Bhavan sa giniwat nga state visit sa India. Sa interview, pag ni PBBM nga ang pagbisita reaffirms the partnership between the Philippines and India and aims to explore opportunities created by new technologies, changes in the global economy, and current geopolitical developments. Kaina si President Marcos ug First Lady sa baton sang ceremonial welcome.
Upon arrival, a 21-gun salute is given to President Marcos, followed by an inspection of the honor guards ceremony. After the ceremonial welcome, the first couple will visit the Rajghat to pay tribute to Mahatma Gandhi. This inaugural state visit by President Marcos marks the culmination of a year-long celebration of the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Philippines and India. Sa iyang pagbisita sa Filipino community sa New Delhi, palabot ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagpasalamat sini sa mga kababayan naton sa India sa ila wala untan nga suporta kag ang pag-represent nila no sa mga Pilipino sa di mga bahin sang kalibutan. Ginpahayag ni BBBM ang tuyon sa state visit. Pabaskugon pa ang relasyon kag kooperasyon sa Pilipinas kag India kalakip sa mga tikang ngayagin report ang pagpirma sa Social Security Agreement sa tunga sa duha ka pungsod. Isa ka importante nga inisyatibo para mas proteksyonan ang kinamatarong kag welfare sa mga Pilipino nga naga-star kag nagatrabaho sa India. Hindi man basta-basta ang ginasakripisyo sa mga overseas Filipino workers. Tinuig na hindi nila makita ang ilang mga bata, tinuig nilang hindi nila makita ang ilang mga bana, pamilya para lang makaprovide sang makaprovide no para sa ilang mga pamilya. Tinuig nga kasubo pero ang motivation nila hindi kinanglan ta magsakripisyo kinanglan naton nga mag-provide para sa aton nga pamilya. Pero ang isa lang gid ka concern naton no para sa mga overseas Filipino workers, once nga ang kasubo bala makapangita kamo sang diversyon kaangay sang sugal bala dragit online gambling gid bawo pahilayo ka mo da hindi ka mo mag hindi mo lang maglambot sa point nga mangin ano na kamo ma-addict na kamo bala sa sugal or ang isa pa gid iti way kamo bana or sawa iti mangita kamo da sang sideline nyo tapos gi kamo dira gid ang problema nyo mga kabyan. So dapat pinsaron ta gid kung ano man ang mga sakripisyo ninyo may maayo gid na nga balik sa inyo. Hindi man na nga ginaobra mo na para may maayo nga balik sa imo. Pero in God's time, may good karma gid nga mabalik sa imo. Bisan ano pa nagabudlay basta balaan mo nag-obra ka sa insakto, balik din na iya sa imo. Wala ka lang kabalo sa mga nagabalik ina sa mga unexpected mo nga tiun. Parentay 6 minutos magaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Ario, isa ka overseas Filipino worker. Isa ka overseas Filipino worker ang napatay aboard a bus en route to Negros Occidental, failing to make it back sa iyang pamilya. Ang OFW nagbiyahe sa connecting flight from Japan to Manila, then Manila to Cebu. Upon arrival sa Cebu, the worker boarded a bus sa final leg pakadto sa iyang banwa sa Dumaguete. Ang OFW feeling unwell, vomiting, and eventually falling asleep. Pero ang masubo, wala na siya makabugtaw. Ay, kasakit ito. Ina-investigahan pa sa kapulisan. Kamu na, may mga ginabatsyag ka mo. Paano di ka mo dayon? Palantaw ka mo kay ano mo mo nga ginaantos mo na imbes nga makita mo pang imong pamilya, mo na balang mga bagay nga hindi mo gid mapakot, hindi mo ma-predict. Pero kung pwede man lang, kung laay matsyag mo, pa-konsulta dayon, check. Alin siguro nakita ako gidang kapoy, no? Ilang ka oras na biyahe, connecting flight. Nga dapat kondisyon ka man kung magbiyahe. Kaya baga, kung may schedule ikaw nga magbiyahe week before, at nakapalupahuay ka man. Alam kiti, siguro, kadali man siguro ang pagdubulyo nga makapauli, ang hagaw. Pero ti, hindi na siya makapauli siya, pero ti, na sang kabuhi. Muna ang pinsaron tagid mga desisyon ta. Nagapalabot kita sa simpatya sa pamilya. Sini ba dumaano niya ang pamilya niya sini?
48 minutos makaligan sa takna alas 2 sa hapon. Sa flood control projects naman, no? Nagapati kita nga may manabatgid sina. Hindi naman guro dapat flood control projects. Pati mga dalan. Mga dalan na dugay-dugay ginakabkab nyo ba na? Dugay-dugay, way lang gani dugay gin kayo, bakbako naman. Namupagin na. Namupagin na dapat nga tutukan after some flood control projects. Kami ini kay... Yan mo, kada tuig. No kada bagyo do ginabaha kita mo kada ko sang budget sa flood control pero nga tugtog subong do damo gyapon sa lugar nga mga permigid ginabaha ano ang pulos sang flood control kundi makontrol ang pagbaha so dapat may manapat kaga muna ang gusto matabo ni President Ferdinand Marcos Jr. Antes kita magtakop, no? Biyag na ito tamyawon ng mga kauturan nga nag-upod sa aton subong hapon. Kamugid ka salamat sa inyong padayon nga pagsalig. Kay Nel Bagsain, kay Nicole Joy Muyko, tutok man sa aton nga pagpangalagad. Cheryl May, mayong hapon. Nagsiban pagid no nga nagaupod sa aton sa radyo madamugid nga salamat. Iban pagid ng mga balita patpato nato sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Banwa. Inapsalamatan ta aton mga kaupdanan sa technical side sa studio Engineer Roy Louis kay Pang sa transmitter Mr. Verbor Aventura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.